Diyos ng milagro, pagpapati ng mga pangako, O Diyos, ang katulad mo, katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. Ikaw ang humikilos, kumanda naman, tayo humikilos, kaya naman hindi ka susuko. Makita, ikaw ang humikilos, kumanda naman, tayo humikilos, kaya naman hindi ka susuko. Diyos ng milagro, tagapaging ang mga pangako, O Diyos, ilaw ng mundo. Yes, God, hallelujah. Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako, O Diyos, ng katulad mo. Walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. Good morning. Uy, may isa akong viewers. Ada Raymars, good morning. Yung mga good morning po. At malapit na po tayo mag-start. Start na po tayo niyan sa ating Sunday service. Ayan. At po, sandali lang po ah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Good morning po. At ako po ay pangunahan ko po kayo sa maikling panalangin. Hallelujah, Panginoon Diyos. Hallelujah, salamat sa umagang ito at patuloy na kami ay yung pinapanatili sa iyong presensya, sa iyong banal na presensya, Panginoon. Hallelujah, gabayan mo, Panginoon, ang gawain ito. Lalong-lalo na ako, Panginoon, pangunahan mo ako na maibigay ang mensahe na maayos at sa iyo ko po pinaubaya lahat, hallelujah, lahat ng karunungan, lahat ng kalakasan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, be the center of this service. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa buhay ng bawat isa, lalo-lalo na yung mga makakakinig at nakikinig sa gawain ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ay talagang walang sawa at gumagawa, Panginoon, ng mga kapamaraanan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat, Panginoon, at simula nung kami ay simula nung nagkaroon ng pandemic, Panginoon, patuloy mong iningatan, Panginoon, ang bawat isa. At patuloy mo, Panginoon, pinalalakas at binubuhay lahat ng mga namatay na pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ikaw ang siyang naging hari ng sa bawat isa, Panginoon.
Gumagawa ka ng himala na hindi namin sukat akalain, Panginoon. Salamat, Panginoon. At patuloy na ang pagmamahal sa amin, patuloy ang pagtitiyaga sa amin kahit na kami ay matigas ang ulo. Salamat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa gawang ito. Ito ang aming samadalangin sa makapangyarihan pangalan ng Jesus. Amen, amen. Morning po, good morning. Para may kumakatok doon. Maging aware kayo, baka may kumatok. Okay, good morning. At ang ganda po ng mensahe natin ngayon. Amen? At marami po tayong dapat pag-usap. Kasi yung minention po yung pong tinuro ni Pastora last, hindi ko po alam kung kahapon o ano. Pero yung ang mga tinuro niya kasi doon sa series na to, dito sa Beatitudes, hindi ko masyadong naano yung kung saan siya natapos. Isang buwan po kasing series ito. So, bagamat meron po akong mini-mensahe na minsan hindi po dito sa series na to, yun po kasi yung nakikita ko na mas karagdagan dun sa mas pangangailangan ng bawat isa. Kahit po ako, minamaster ko po yung prosperity at saka yung success. Ba't ko po minamaster yan? Kasi kailangan po manggaling talaga, maranasan, maramdaman, maranasan ko, galing po sa sarili ko na para ma-deliver ko siya ng maayos sa bawat isa. Ito pong series na to, itong Beatitudes, sa Bible, meron po siyang walong na ibinigay ng Panginoon. Kung babasahin mo yung Matthew 5:3-12, meron po diyang 8 na tingnan po natin yung sinabi niya sa Beatitude. Pero bago po yon, good morning po sa bawat isa. At i-share po natin to habang nanonood po tayo, pwede natin i-share yan. I-share po natin para magkaroon tayo ng pag-gather. Kasi yung iba po, wala pong wifi. Yung iba na panood later na. Halos karamihan po ng mga viewers natin ilan lang. Pero marami pong nakaka-reach out din after ng live video. At in-encourage ko po kayo, habang nanonood kayo, i-share nyo po. Sige po, bigyan ko kayo ng time. Tapos tuloy-tuloy po tayo sa ating gawain. At papaliwanag ko po kung ano po yung, i-recap po natin yung pinag-aralan natin nung isang nakaraan, yung tinuro ko. Tapos, kasi po si Pastora Susan, meron po siyang mga guidelines na tinuturo niya in her own series. Meron po siyang sarili niyang series na lalo na yung kay Bishop. Ako po, meron po akong ginagawang mga topic na ayon po sa siyempre sa Holy Spirit, tinutulungan niya tayo para maibahagi ko po sa inyo. At nagkakaroon po, maganda nga po yung nangyayari kasi meron pong ibang level, ibang anointing, confer. Maganda talaga yung mga tinuturo ni Pastora. At siyempre maganda rin yung sa atin kasi kailangan po balance ang nangyayari sa pagtuturo po ng salita ng Diyos. Ngayon po, i-recap po natin, di ba nag-aaral tayo ng about success and prosperity. So, ang kailangan po talaga natin gawin diyan ay mapag-aralan ng mabuti kung ano ba talaga ang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Kasi po kahit po mga pastor ay nais din pong makaranas ng prosperity and success. Pero alam niyo po, ang importante po talaga ngayon sa buhay natin ay unahin natin ang Panginoon. Kasi pag inuna mo ang Panginoon, yan po, yung prosperity and success. Ano na po yan? Binigay na po yan ng Panginoon. Bonus na lang po yan. Kumbaga, ang kailangan po talagang gawin natin, once na naranasan mo na yan, ay yung kamukha nung sinasabi ni Pastora, magkaroon tayo ng kagabi. Kailangan magkaroon tayo ng puso na meron tayong gumagawa tayo ng pagsuporta, pagtulong, lalo-lalo na sa gawain ng Panginoon. Kasi po, diyan po talaga mag-uumpisa yung daloy ng pagpapala.
Alam niyo po, meron pong nagsasabi, pagka ikaw ay nanalangin, doon dadating yung mga blessing, yung mga pagpapala. Totoo po yun. Totoo po yun. Kasi, ang sinasabi doon, yung pagpapala na talagang sobrang pagpapala, yung talagang solid na pagpapala, yung pong sinasabi doon, pag ikaw talagang taimtim, dumidaing ka sa pananalangin, nananalangin ka araw-araw, talagang sinusunod mo si Lord, yung pong daing ng panalangin, nagkakaroon po ng himala dyan. Ngayon po, ang totoong pagpapala po, hindi po yung kaya mo lang isipin. Ang totoong pagpapala po, yung talagang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Yung hindi mo kayang isipin, yung talagang mamamangha ka. Kasi kung ang pagpapala na iniisip mo, yun lang yun, makaraos ka araw-araw, yun, mababayaran yung mga utang, mabuhay ka ng walang sakit, at malayo ka sa sumpa. Yan po pagpapala yan. Pero ang nais po ng Panginoon sa atin, sabihin ko po to sa inyo, ay yung talagang pagpapala na walang sukat ikalalagyan. Wala po talagang nag-uumapaw na pagpapala. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya po, na-encourage ko ako sa ibang mga preacher na sila talaga, nararanasan nila yung talagang sobrang pagpapala. Kaya yung iba, binabati ko sila. Binabati ko sila ng mga social media, binabati ko sila ng mga kapwa nila preacher, mga pastor, yung mga Bible scholar na yan, yung mga doctorate na yan. Masyado silang binabati ko kasi hindi nila nararanasan yung yung talagang highest level ng pagpapala na ginagawa ng mga successful, prosperous, and super extraordinary, successful na mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Imagine mo, kung ikaw man ay yan, sa oras na to, nakikinig ka, maiintindihan mo, yun talagang blessing, yun talagang to the highest level. Amen? Na talagang pagpapala sa buhay mo. Yung talagang to the highest level, yung sabihin natin na talagang grabe. Yung hindi mo alam kung paano mo bilangin ang pagpapala. Yun ang kailangan. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? Binigay niya na po yan. Kaya tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos araw at gabi para mas lalo natin maranasan, maintindihan. At alam niyo po, ito pong punta na po tayo sa topic. Yan, hindi na po natin patatagalin yung kumbaga nirepress ko lang po talaga yung tunay na purpose of prosperity and success. So yan po. Siyempre, nakuha na natin yung susi, no? Ituloy natin. Dito na po yung process. Opo. Ngayon yung series po ng Beatitudes, siyempre, yung Beatitudes, alam na po natin yan, supremely blessed. Blessed na pamumuhay. So yun po, talagang blessed po tayo. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, I am blessed in Jesus' name. I am super duper blessed in Jesus' name. Amen? So sa Matthew 5:3-12 po, nandiyan po yan. Pwede po natin basahin yan para maging guideline po natin. Ang sabi po dito, 8 po itong nakita ko eh. Sabi ito, blessed are the poor in spirit. Si Lord, kasabi yan, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Amen? Blessed are the meek. Yan, pinag-aralan natin yung meek, yung silent meek. Yung meek, tahimik. Yung talagang maluman, kalmado. For they shall inherit the earth. Diba? Ang ganda, no? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Amen? Magiging blessed ka talaga pagka ikaw ay gutom, uhaw sa kabutihan. O, sino yung kabutihan dito? Magsabi ng amen dyan, yung gustong kabutihan. Sigurado, pag gusto mo yung righteousness, yung kabutihan, talagang magiging pagpapala ang buhay mo. Amen? Blessed are the peacemaker. Yan. Yan yung tatalakayin natin ngayon. Mahaba po yan. Yan po yung tatalakayin natin ngayon about peacemakers.
Yan. For they shall call Son of God. Amen? So, yan po yung kasing series na pinag-aaralan natin, yung tinuturo sa atin ni Bishop, na ina-apply natin from the time being. So, yan. At sabi niya, dito ko blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Amen? Okay. Blessed are the peacemakers, for they shall be called Son of God. Kung ikaw kung tagapamagitan ka sa masama, ikaw ay nagtatanggol, pinagtatanggol mo, o kaya tayo dito, umaayos ka ng gulo ng isang sitwasyon, talagang magiging bless ka. For they shall call Son of God. Anak ka ng Diyos pag ikaw ay nagsimula sa gulo, ikaw nagsisimula sa gulo, ilayo mo muna yung sarili mo sa Panginoon dahil hindi ka talaga mabibless yan. Kailangan maging peacemaker ka. For they shall be called Son of God. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Amen? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kung pure ang heart mo, makikita mo talaga si Lord. Makikita mo kung sino siya, mararamdaman mo, makikita mo, mararanasan mo ang pagpapala ng Panginoon. Pag ikaw ay pure, meron kang purity sa iyong puso. Solid, pure heart sa Panginoon. Amen? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are those who are persecuted for righteousness. Kami, lalo-lalo na kami. Marami pong persecution dyan. Kaya sabi nila, ay, ganyan. Mas magaling si dyan, at wala naman po ako naririnig. Pero marami po ako naririnig, puro positive. Siyempre, alam mo naman, ang tao, pagka kaharap ka, siyempre, di ba, yung ibang tao, pagka ka, okay. Pag naman nakatalikod ka, may nasasabi sa iyo. Hindi po natin maiwasan yan. Tao po yan. Okay? Okay, blessed are the pure in heart. Yung pong mga yon, yung mga nabubuhay po yun sa sa flesh, sa carnal mind. Yan po yung mga yan, yung mga taong ganun. Blessed are pure heart, for they shall see God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Amen? Hallelujah. Yan po yung 8 na beatitudes na tinatawag natin beatitudes. Tuloy po tayo sa main topic natin. So, basahin ko lang po itong isang statement na to, or I don't know if this is statement or quote, but this is coming from our Bishop Israel Sanoy. Sabi po dito, being comes from doing. If you are what God wants you to be, you will do what He wants you to do. Sabi niya dito, being comes from doing. May gawa, mayroong action doon, mayroong gawa. If you are what God wants you to be, kung ano ang gusto ng Panginoon na mangyari sa'yo, siya mangyayari. You will do what He wants you to do. Gagawin mo yung gusto niyang mangyari sa'yo. So, ganun po ang taong masunurin. Ganun po ang gusto talaga ng maging beatitudes. Yan po yan. Kailangan gusto niyang mangyari ay ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Once flows out of the other, supernatural ministry flows out of a relationship with Jesus and being like Him. Diba? If you want to be like Christ, you need to experience the supernatural ministry flows coming from you. Kailangan po maranasan mo talaga nanggagaling sa sarili mo na yung talagang kailangan ikaw muna yung mabago sa panloob, yung puso mo, yung isip mo, kailangan malinis. Talagang sabihin natin, sa iyo manggagaling Kumbaga, yung the flows out of the other. Tapos, maisishare mo sa iba, tapos sila makakaranas ngayon. Amen? So, supernatural ministry flows out of relationship with Jesus and being like Him. At magiging kagaya natin ang Panginoon. Ang kanyang magagawa mo. Kasi nanggaling sa iyo. Kailangan po talaga mag-umpisa sa tao. Ang sarap po kayang magbahagi ng salita ng Diyos pag ikaw ay danas mo, naranasan mo talaga na kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Amen?
So, buksan po natin sa Matthew 5:9. Ang sabi dito, blessed are the peacemakers. Ayan po. Yung mga peacemaker dyan. Amen. Sabi ng amen. Yung mga hindi gatongero, yung mga peacemaker, yung sinasabi na yung kumbaga ikaw doon ka sa mabuti, pinagtatanggol mo o kaya sinesave mo yung mga pinipigil mo, ini-stop mo yung mga gumagawa ng mga yan, masama, kaguluhan, pag-aaway, di ba? Matthew 5:9. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Di ba? Ano mangyayari? Tatawagin ka ng Panginoon na anak ka pag ikaw ay peacemaker. Amen? So, tingnan natin. Peacemaker is, number one who stops strife. Diba? Yung mga conflict, yung mga gulo, yung mga kaguluhan na yan, yung mga yan, one who stops, ikaw mismo nagpapahinto. Diba? Amen? At maraming ka naman sigurong mga alam na problema na minsan ikaw yung nangunguna, lalo na sa pamilya, na inaayos mo. Amen? Hindi kayong talagang lalo na sa ministry, di ba? Wag po nating i-tolerate yung masama. Pero wag po nating awayin. Wag po tayo makipag-away. Ayun. Number 2, one who reconciles people to God. Then, reconciliation, di ba? Kailangan talaga nagkakaroon ng reconciliation sa bawat isa. So, yun po. Number 3, ones who help people to forgive. Di ba? Tumutulong ka sa mga tao na, turuan mo sila na magpatawad. Di ba? Kailangan nila magpatawad sa bawat isa. Kailangan nila magpatawad sa mga, kunwari, yung kapatid mo. Galit dun sa kapatid mo isa. Turuan mo siya, sabi mo, encourage mo siya na, patawain mo na siya, Hindi naman siya yun, Gawa ng kaaway yun. Di ba? Gawa ni the devil yun. Kaya, tao lang yan. Marupok. Lalo na pag hindi nagbabasa ng Bible, mas lalo natin maintindihan kasi sila, hindi nila naunawaan yung tama at mali. Naliligaw pa sila para silang tupang ligaw. Ganun po yung mga yan. Kaya po kailangan meron tayong understanding. Kailangan po meron tayong malinaw na kaunawaan sa mga taong, lalo na sa mga unbeliever. Kasi po, yun nga po mga believer na matitigas pa rin yung ulo, di ba? So, yun. One who helps people to forgive, di ba? Ikaw yung mismong mangunguna para turuan yung tao na yon na kailangan niya magpatawad. Kailangan, siyempre, ikaw, ano ka na dyan? Absuelto ka na dyan. Kailangan nagpatawad ka na rin. Baka naman na tinutulungan mong magpatawad yung isang tao, pero ikaw meron ka pa rin mga hinanakit. Meron ka pa rin galit. Di ba? Hindi mo pa rin ma-overcome yun. Kailangan ma-overcome mo muna yan bago mo siya i-apply sa iba. Amen? So, yan po. Meron nga natawa ko dun sa kwento ni Bishop. Yung kwento ko lang, share ko sa inyo. Yun daw, tatlong pastor. Ayan. Nagkita-kita sila. Siyempre, matagal na silang magkakaibigan. Parang ganito pagkakaintindi ko. Matagal na silang magkakaibigan. Siyempre, meron na silang personal, talagang intimate relationship na makikita mo na pwede silang pagkatiwalaan sa isa't isa. Ayun, ang nangyari po doon sa tatlong pastor na to, nagkaaminan po. Amen? Pero wala pong kwento lang po ito pero hindi po to na-experience. Wala pa akong alam na Ngayon ko lang po narinig kaya natawa ako. Pero alam niyo po, hindi ko po alam kung totoo to or ano lang siya. Parang kwento lang siguro kasi pero nangyayari po yan sa iba't ibang, di ba? Marami naman mga preacher na talagang hindi mo talaga pwede, kumisan talagang sabi nga yung mga sinasabi na bula ang propeta, di ba? Pero yung yung tatlong pastor, yung unang pastor, sabi niya, yan, tapusin natin yung kwento. Sabi niya, alam niyo, meron akong aaminin sa inyo Tal, mga kaibigan ko naman kayo. Sabi niya, meron akong kahinaan, sabi niya. Ang sabi nung isang pastor, sabi niya, ano ba yung kahinaan mo, pastor? Ano ba yan? Sige, aminin mo na at total,
open naman tayo sa bawat isa. Tatlo lang naman tayo dito. Sabi niya, alam mo kasi, para ganito yung dinig ko. Ewan ko kung tama ako, Bishop, ha? Sabi niya, pero ganito, nakakatuwa. Sabi niya, kasi yung sekretary ko, ano eh, ang crush ko eh. Sabi niya, ha? Sabi ng isa, ay ako rin, Bishop. Meron din akong kahinaan na i-open ko sa inyo. Sabi niya, ano naman yun? Sabi naman ng isa, total, nag-open ka na rin lang na may pagtingin ka doon sa sekretary mo. Ako po, ang aaminin ko po, yung pong pera po ng church, nagagamit ko po, nagagastos ko. Minsan po, nadadaan ako dyan sa casino. Imagine niyo, pastor nagkakasino pa, nagsusugal. Masama po yan, ha? Okay. Yung pong, biglang tumatayo yung isang pastor, yung huli, yung hindi pa nagsasalita, hindi pa umaamin. Tapos sabi ng dalawang pastor, ba't tumatayo ka? Ang sabi niya, chismoso po kasi ako eh. Sabi niya, iya po, ewan ko, natawa kayo, pero ako, tawa kahapon kasi nung nireplay ko yung live video nila, Bishop, imagine mo, doon sa 3 pastor, walang tumama. Lahat may problema. So, ang nakita ko po doon ay yung isa, siyempre, chismoso siya. Siyempre, siyempre nakakatakot. Baka kumalat yung yung chismis. So, yun po. Pero hindi po. Doon lang po natatapos siya. Sa kwento lang po yun, ha. Yung pong isang tumayo, yung huli, yung po yung chismoso. Lagot yung dalawa. Kaya yun. Kaya tawa ko na tawa kapon. Pero kung hindi ka natawa, okay lang din. Ako talagang hindi ko mapigil yung sarili ko kasi minsan lang ako nakarinig ng ganun, 3 pastor. Okay? Pero wala pong pastor na alam kung gano'n. Wala po. Sa akin po, wala po akong alam. Lahat po ng mga nakilala kong pastor, lalong-lalo na yung mga pastor dyan sa Love Fellowship Church International, sobrang mga gwapo na yan, mababait pa. Amen? Wala po akong nakita dyan na talagang may makikita kang mali. So, lahat po sila talagang lingkod ng Diyos. Talaga po naglilingkod sila, nagsasearch sila, napakasipag po nila. Ayan po. Hindi po tinataas yung bangkuhan ng Love Fellowship Church International, pero talagang witness po ako dyan. Kasi bata pa lang po ako, mga lingkod na ng Panginoon yung mga yan. Amen? So, yun po. Siyempre, ang founder natin, siyempre, mas lalo ng yan. Meron pa ang isang yan meron daw kumakalat na balita dito sa Kabanatuan. Nabalitaan ko lang din ng mga hapon na kumakalat na balita na nanggaling dito sa si Bishop, pinag-uusapan. At ang sabi po ng mga tao, sino po ba yung magandang lalaki na yun? Ayan, sino ba yung pogi na yun na bumisilita sa inyo? Yan po yung kumakalat na balita. So, nalaman ni Bishop yun, tawa siya ng tawa. So, hindi naman po niya dinideny. Ayan, pogi talaga si Bishop. Amen, Bishop? Pasensya na, Bishop. Nasama ka sa topic. Pero yan, tuloy natin. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified that is acquitted of sin, declared blameless before God by faith, let us grasp the fact that we have peace with God and the joy of reconciliation with Him through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed. Yan po yung sinasabi ko. Talagang hindi na po tayo kailangan sa sin, hindi na po tayo talaga kailangan na tayo na po ay blameless before by God's faith. Amen? Let us grab the fact that we have peace with God. Amen? Kailangan maintindihan po natin na talagang na since we have been justified ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Declared blameless for God by faith, let us grasp the fact that we have peace with God and joy with reconciliation with Him through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed. Amen? Tingnan nyo na lang po sa Tagalog, maganda po. Amen? Pag bulay-bulayan nyo po, makikita nyo sa Romans 5:1 yun. Amen? Colossians 1:18-21. Yan po ang babasahin natin dito sa natin. Tingnan natin. Colossians 1:18-21. Maganda rin po ito. Sige, samahan nyo akong magbasa. Hanapin natin sa ating Bible, Colossians
ah, yan, tingnan natin. Ganun. Yun. 118 ha. Tapos 221. Okay. Colossians 1:18 to 21. Yan, basahin ko sa inyo ha. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Okay. Tama. And he is the head of the body, the church, who is beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Amen? For it's pleased the Father that in him should all fullness dwell. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile. Meron naman reconcile. Okay po. Okay, text kita. Okay. Okay. Ang ganda po ng kwento, no? For it pleased the Father that in him should fullness dwell. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. 21. And knew that we were something alienated and enemies in your mind by weak works, yet now hath he reconciled. Amen, hallelujah. Napakano po ng English, medyo malalim, pero tingnan natin sa Tagalog, mas lalo natin maintindihan. Okay, sabayin niyo po ako sa pagbasa. Kung meron kong Bible dyan, basahin mo rin. At siya ang ulo ng katawan, sa makatwid, bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Amen? So, kailangan po talaga magkaroon tayo ng yung talagang solid na kapuspusan sa sarili. Kasi para talagang tayo talagang pinili ng Panginoon na tagapagmana ng kanyang mga kanyang kabutihan at kadakilaan. Ang sabi niya, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. So, ang nagbibigay po talaga niyan ang Panginoon. Para ikaw ay mapuspos, talagang magpasakop ka sa banal na Espiritu. Sigurado magkakaroon ka ng kapuspusan at mananahan ka sa kabutihan ng Panginoon. Tuloy natin sa 20. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduan sa Kanya na lahat ng mga bagay. So, di ba? Mga bagay-bagay. Ano ba yung mga sinasabi natin? Yun yung mga blessing, yung mga bagay-bagay. Amen? Sa pamamagitan ng Panginoon. Di ba? Sabi niya, ulitin natin 20. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduan sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Amen? So, yun po. Ang Panginoon talagang connected po talaga. Yung the cross, connected yung dugo ng Panginoon. Diba? By His stripe, we are healed. By His blood, we are covered by the blood of Jesus. We have divine and comfort, protection. Amen? So, connected yan sa pamamagitan niya. Sino tinutukoy dito? Si Lord. Siyempre, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan. O, ano yung mga bagay sa kalupaan? Diba? Yun nandito sa mundo. O mga bagay sa sangkalangitan. Even the things in the heaven. Amen? At kayo ng nakaraang panahon ay naghihiwalay at ang kaaway ng inyong pag-iisip sa inyo ang mga gawang masama. So talagang pipiliin po natin talagang maging righteous eh. Kasi yan po, kung ayaw mong magkaroon ng sorrow, kung ayaw mo talagang i-separate mo yung righteousness at yung mga kasamaan, mapupunta ka dun sa kabutihan para ikaw ay meron kang magiging magandang karanasan o magiging magandang direksyon sa buhay mo. Amen? Kasi mangunguna talaga dyan yung pagiging peacemaker. Amen?
Ang ganda nito sa 21, at kayo ng nakaraang panahon ay nanghihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masama. Amen? Tingnan natin sa NIV version para mas lalo kayong mas lalo natin maintindihan. Ha? Tingnan natin. Colossians. Meron ba kayong NIV? Yan, tingnan natin ha. 1. Alam niyo po, pag madalas kayo nagbabasa ng Bible, lalo kayong tatalas. Kaya in-encourage ko po kayo na araw-arawin po natin. Huwag po kayo papayag na hindi po kayo natututo. Kasi yan po ang magiging stepping stone nyo sa mga beatitudes na yan. Amen? Tingnan po natin dito sa NIV. Okay, tingnan natin kung maganda yung pagkakaano dito Pero NIV natin binasa ko Pero ulitin natin. Sabi dito, and He is the head of the body, the church. You have the body? The church. He is the beginning and the firstborn. Sino binabanggit dito? Si Lord. From among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Once you have alienated from God and were enemies in your mind because of your evil behavior. Hallelujah. Praise God. Isa-isayin natin So, yun po. Tingnan natin dito. Magpunta tayo dito sa how to be peacemaker. Kasi diyan po talaga mas lalo natin maintindihan yung talagang yung mga evil behavior natin mabawasan. Kung meron pa, mababawasan ngayon yan. So, number 1, must have peace with God. Kailangan po magkaroon tayo ng kapayapaan. Sino po yung nakakaranas dito na pagka ikaw ay iniisip mong Panginoon, nagkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong mga isip, sa iyong puso? Amen? Pagparati mong sinusunod si Lord, hindi ka nag-aalala. Pagkarati mo siyang iniisip, nagkakaroon ka ng kapayapaan, araw at gabi. Diba? Sino po dito yung pagka simula nung nakilala niya si Lord, talagang gumaan ang sitwasyon niya. Tapos, ang sarap ng pakiramdam at hindi na siya masyadong stress. Nawawala yung mga bigat, yung mga pasan-pasan na yan. Kasi nga, kinukonsider mo, ang Diyos ay mabuti sa buhay mo. Amen? Kailangan po maganda, must have peace with God. Kailangan po pagkasama natin, lalo na pag araw ng linggo. Kaya mga yan, araw ng linggo, kailangan nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Nakakalungkot. Yung iba, iniisip na nila yung lockdown. Hindi nila iniisip na meron pa palang Sunday service sa Love Fellowship Church. Yung iba, iniisip nila, ang lockdown yun na yung talagang na-freeze na yung mga spiritual na gawain ng bawat isa. Kumbaga, yung lockdown ano nangyari? Limited na lahat. Alam niyo po, bilang lingkod ng Panginoon, mentras po naging lockdown, doon po kami talagang nagpursige na ibahagi ang salita ng Diyos using social media. Amen? Kung hindi mo man kayang gawin yan, meron naman sigurong data, mag-text ka naman sa mga mahal mo sa buhay. Text mo sila, encourage mo sila. Amen? Hallelujah. So, gawa po tayo ng paraan
Kung talagang anak ka ng Diyos, gumawa ka ng paraan. Kung talagang gusto mo maranasan yung talagang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, you should do something. Amen? Para magkaroon ka ng kapayapaan kay Lord. Gaano kasarap yung isinishare mo si Lord. Ang sikat si Lord sa buhay mo. Minsan, hindi na ikaw Ang sikat na lang si Lord. Amen? Number 2, must have peace with self. Diba? Siyempre, paano kang magkakaroon ng kapayapaan? Paano mo matuturo yung kapayapaan sa kapwa mo kung ikaw mismo wala kang kapayapaan? Kailangan magkaroon ka muna ng kapayapaan sa sarili mo. Amen? Kailangan ikaw mismo magkaroon ka ng kapayapaan sa sarili mo. Mag-comment ka nga dyan kung meron kang kapayapaan sa sarili mo. Comment ka. Sabihin mo, ako po yun, pastor. Okay? Number 3, must have peace with others. Sunod-sunod yan Kailangan meron kang peace kay God. Pangalawa, peace sa sarili mo. Pangatlo, sa kapwa mo. Okay? So, tanda po natin yung tatlo na yan. Okay, meron pa po. Sino dito yung mga, di ba, pagka meron kang peace sa kapwa mo, at tanong dyan, kung ikaw, meron kang kapayapaan sa kapwa mo, ikaw ba, meron pa bang natitirang galit? Amen? Baka naman may kagalit ka pa, hindi po pwede yan. Hindi mo masusunod yung tatlo na yun. Kung meron ka mang galit sa kapwa mo, patawarin mo na. Amen? Ito na yung panahon para magpatawad. At, di ba, tinuturo natin, dalawang bagay lang naman ang magpapaaga ng buhay ng tao. Kung ikaw ay nagtatanim ng galit, at ikaw ay parating galit. Kung gusto mo mauna na, papunta na sa langit, maggalit-galitan ka, gumawa ka ng galit araw-araw, sigurado, mapapaaga ka. Yan po yung ayon sa pag-aaral. Kahit po sa Bible, tinuturo po, huwag kang magtanim ng galit. Di ba, pag may galit ka, may stress ka. Minsan, yung ginawa mong gumawa ka ng galit sa isang tao, nag-aaway kayo, nagkagalit kayo talaga, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. Hindi mo alam, yung palang nakagalit mo, sarap ng tulog. Ikaw, dinala-dala mo, hanggang ilang dekada na, dala-dala mo pa rin yun. Niisip mo pa rin siya. Tapos parati mong ikaw ang umiiwas. Di ba? Ibig sabihin, ikaw ang talo doon. Ikaw ang nahirapan doon. Pero mo, iniisip mo siya, ikaw hindi kanya na iniisip. So, napaka-importante naman. Di ba? Patawarin mo siya. Para wala ka na iniisip. Sa pa nakakadagdag stress yan. Yan po, yung pagtatanim ng galit, tsaka yung galit, yan po, kaya yung iba, ang daming mga sakit na nararanasan, nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng, antag ito? Nagkakaroon ng malalang sakit. Walang kapayapaan May galit, nagtatanim pa ng galit. Pinagsama pa yung dalawa. Amen? So, yun po ang mga iiwasan natin. So, number 4. Di ba yung iba, bago tayo pa sa number 4, di ba yung iba, sa sobrang galit niya sa isang tao, alam mo ba, pinapakulam pa niya. Gumagamit pa siya ng mga espiritista, pinapakulam niya. Di ba? Kung ikaw, anak ng Diyos, babad ka sa salita ng Diyos, talagang anak ka ng Diyos na talagang wala kang katatakutan. Biro mo, kahit ipakulam ka, hindi ka tatablan yan Kasi balot ka ng dugo ni Kristo. Kasi hindi ka talaga tatablan yan. Lalo ni Paris talaga tumanggap na ng salvation, talagang ginagawa nila talaga na sumusunod sila kay Lord. Hindi basta-basta tinatablan yan ng mga gawa ng mga diablo na yan, mga espiritista na yan, mga nagkukulam na yan, yung mga barang na yan, barang ba tawag doon? Hindi ka basta-basta tatablan yan. Amen? So number 4, must know who are you in Christ. Sino ba tayo kay Lord?
Yan ang kailangan malaman natin eh. At ano ba tayo sa paningin ng Panginoon? Must know who you are in Christ. Tanungin mo yung sarili mo, kapatid. Minsan tanungin mo siya, ano kaya, sino ba ako talaga kay Lord? Saliksikin mo yung sarili mo. Kailangan mag-umpisa talaga sa sarili. Yung sinabi natin, yung statement natin kanina, yung being comes from doing. If you are what God wants you to be, you will do what He wants you to do. Once flows out of the other, supernatural ministry flows out of the relationship with Jesus and being like Him. So, yun po. Kailangan talaga inside us. Inside of us. Kailangan talagang maranasan natin. Sino ba tayo talaga sa Panginoon? Yun. Ano ba talaga tayo sa paningin ng Panginoon? So, saliksikin po natin yan. Amen? Magkano ka ng listahan mo? Tingnan mo kung ano yung nagagawa ng Panginoon. Diba? O, kung tumutulong ka, okay, lista mo. Yan, tumutulong naman ako sa church. O, lista mo yan. Paladasalin naman ako. Yan, lista mo yan. Ano ba? Sumisimba naman ako linggo-linggo. Yun. O, hindi ako ma-upset. Parati ako sumisimba. Yan, lista mo yan. Ano naman? Ano pa? Meron naman kaming Bible study. Meron kaming Bible study ng mga mentors. Amen, mga mentors, hello po dyan. Ang mga mentors natin, medyo nawala na yata. Balik po natin yung Bible study natin uli. Schedule po natin. Amen? Yung pa mga mentors dyan, ha? Gising-gising. Galaw-galaw po. Okay. Yan. Kung talagang gusto mo yung maranasan itong topic natin na ito, itong Beatitudes, yung blessing, yung bless. Kailangan maging blessed tayo sa Panginoon. Galaw-galaw lang po sa Panginoon. Amen? Gusto mo yan. Kunwari, marunong ka na ngayon mag-devotion. Yan, lista mo. Nagdi-devotion na ako araw-araw. Yan, ganito kay Lord eh. Yun, marunong na ako magpasalamat. Dati, hindi ako marunong pasalamat eh. Diyan, pagka kakain eh, nakakalimutan ko mag-pray. O ngayon, hindi mo na nakakalimutan. O, ganun ka na kay Lord. Lord, binago na ako ni Lord. Ako, pag nagpe-pray, bago kami kumain, kahit merienda lang, nagpe-pray namin yan. Okay, papasalamat kami kay Lord. Ano pa? Yun, mahal ko yung pastor ko. Yung pastora namin. Diba? Kailangan ganyan ka. Yan ang kailangan tingnan ni Lord sa'yo. Talagang, kasi nakalagay sa Bible talaga yan eh. Talagang pagka suportado ka sa pastor mo, sa mga lingkod ng Diyos, ay sabihin ko totoo sa'yo, mahal mo ang pastor mo, at ikaw ay wala kang inisip kung hindi tulungan yung simbahan, at talagang support ka sa church, ay sinasabi ko sa'yo, ang tindi ng beatitudes mo sa buhay, ang tindi ng blessing na mangyayari sa pamilya mo. Complete package yan, pagka ikaw yung lingkod ng Diyos, ano ka? Backup ka? Amen? Hindi ka lang tagapakinig? Talagang gumagalaw ka? Amen? Sabihin ko totoo sa inyo, yan, subok na po namin yan. Tingnan nyo kung gaano po kataas yung level ng ang tawag dito, ang level ng respeto namin sa mga pastor, kahit pastor na po kami. Yan po, yung mga, lalo na sila bishop, yung mga bishop, diba? Matataas po ang respeto natin dyan. Kasi, alam nyo po sa ibang bansa, di ko naman po inaano yung mga pastor tinataas. Pero alam po nangyayari sa ibang bansa, I don't know if this is Korea or Singapore, but to tell you the truth, sabi, ang ginagawa, ang respeto nila sa mga pastor, iba. Pag dumating yung pastor, talagang ano sila, di ba nagbabaw pa ewan ko kung bansa yun. Talagang nag-ano pa, mga ganun. Talagang, ewan ko, iba yung taas ng level ng pagrespeto nila sa mga lingkod ng Diyos. Kaya kung ikaw ang lingkod ng Diyos, kahit di ka pastor, irerespeto ka ng tao kasi alam nila na kay Lord ka eh. Di ka na nila, ano yun, di ka nila tawag dito, di ka nila imamak kasi kung alam nila na pag minak ka nila, kaaway nila si Lord, di ba?
Hindi nila gagawin yun. Matatakot sila kasi kakampi mo si Lord. Amen? Number 5. So, lahat po tayo kakampi ni Lord. Pero, iba lang siguro yung percentage ng mga kamukha mo. Kunwari, ikaw, member ka dito sa Love Fellowship Church, di ba? Yung part mo kay Lord, gusto mo talagang i-disciple yung mga pamilya mo, yung mga kaibigan mo. Yan yung ano mo kay Lord eh. Yan yung mga sino ba ako kay Lord, di ba? Yan yung mga ganun eh. Tapos ikaw naman talagang truly devoted ka. Talagang yung talagang truly consistent ka na nakikipag-contribute lalo na sa church. Ito po, sasabihin ko dito sa inyo, hindi po kailangan na ikaw ay talagang subsub na subsub. Kailangan po mag-umpisa talaga yung pinag-usapan natin sa sarili mo. Tapos, masarap, gano'n kaya kahirap yung gusto mo yung mabago yung tao, pero ikaw hindi ka nagbabago. Kailangan magbago ka muna. Amen? Magbago ka muna. Pero, wag mo nang hintayin yun na baka naman dumating na si Lord, hindi ka pa rin nagbabago. Kailangan po, seryosohin po natin yung pinapagawa ng Panginoon. Example, kailangan nagbabago, kailangan nag-grow, kailangan nagle-level up. Dati, ikaw, hindi ka marunong mag-praise and worship. Ngayon, marunong ka na. Kaya mo na magtaas ng kamay, talaga nakapokus ka kay Lord, tinuturo natin sa church. Isang tabi mo muna yung self-conscious mo. Isang tabi mo muna. Kasi pag ikaw nagpunta ka sa gawain ng Panginoon, gawain to ng Panginoon, kailangan talagang seryosohin mo, maging focus ka. Amen? So ang ganda po ng tayo ay focus po sa Panginoon. Di po, tuloy natin ha. So alam mo na kung ano yung mga ililista mo ha. Kung ano yung mga Kung ano yung mga ililista mo. Pag ikaw kung talagang sino ka, sabi, must know who you are in Christ. Yan po yung number 4. Number 5, must know God's commitment to you. Di ba? Alam na ni Lord yung commitment niya. So, alam niya na yung commitment niya sa atin. His commitment to us is His promise. Di ba? Yung mga promise ng Panginoon, yan po talaga ang commitment ng Panginoon sa atin. Kaya ang trabaho po natin, wala nang iba kung hindi gawin natin yung nais ng Panginoon sa atin. Amen? I-priority po natin yung gawain ng Panginoon. Ako po, di ba, laki kong tao, 6 flat po ang height ko. 6-footer. Mabigat na rin ako, 96 kg yata ako. Ayun, kailangan ko mag-reduce. Okay, kailangan ma-decrease yung yung weight ko. Nakikita ko rin, mabigat ako eh. Kasi dapat mga ganun lang yung average ko, mga 85, ganyan. Ewan ko kung may alam kayo sa mga average. So, kailangan exercise ng konti. Binibiro ko nga si Mrs. Sabi ko, kailangan magkaroon ako ng 8 packs. 8 packs. Sabi niya, 1 pack. 1 whole pack, hindi 8 packs. Ayan. Dito po, sa kan, abdomen ba yan? Ayan. Kailangan maging 8 yan, sabi ko. Tawa siya ng tawa. So, yun po, hindi ko pa po nagagawa. Tigas pa rin ang ulo ko. Pero baka mamaya. Kasi mamayang hapon, si Pastora po magpipreach. Ako naman siguro magsi-sit up. So, yun po, encourage ko po kayo Exercise po tayo, paminsan-minsan. Baka naman. Ayan. At, sabi dito, must know God's commitment to us, to you. Okay, kailangan malaman mo yung commitment ng Panginoon sa'yo. Alam mo, pag nalaman mo lahat ng commitment ni Lord sa buhay mo, alam mo, lagi kang masaya. Kasi si Lord, ang dami niyang promises sa atin Amen? Marami po yan. So, pinag-aralan natin yan. Alam niyo na yan. Libo-libo po. Okay, Proverbs 15:1. Sabi dito, a soft and gentle and thoughtful answer turns away wrath, but harsh
and painful and careless word, still and anger. Kaya ingatan po natin yung mga bunganga natin, pakiusap po. Yung pagiging chismoso, yung palamura, yung lalabas yung sa bibig mo, basta na lumalabas, nakakasakit ka na ng damdamin. Alam nyo po, kailangan po natin baguhin na po. Enough is enough. Kailangan po magbago talaga. Kung galit ka, pigilin mo yung sarili mo. Ako, ano ko rin yan eh. Minsan mainit ang ulo ko, pero napipigil ko rin po. Mukha lang po ako talagang galit, pero hindi po ako galit minsan. Hindi po talaga ako galit nun. Mukha lang. Itsura, gano'n. Okay? So, kailangan po pag-ingatan po natin ang lumalabas sa ating bibig. Sabi dito, a soft and gentle and thoughtful answer turns away wrath. Di ba yung mga simpleng tao, yung mga malumanay, yung mga ang tawag dito, yung mga kalmadong tao, tahimik, yung pag nagsalita yan, di ba pagka inaayos mo yung nag-aaway, okay isa lang ano natin ngayon, walang malakas magsalita, walang walang magtataas ng boses, di ba? Parang ganon. Kailangan malumanay. Alam niyo po, nakukuha po lahat yan sa maayos na pag-uusap. Okay? So, ingatan po natin yung lumalabas sa ating bibig, sa ating bunganga. Alam niyo po, yung mga puto kutsinta na yan, yung mga kung ano-ano na yan, lumalabas na yan, yung pagka-curse na yan. Alam niyo po ba, meron pong meron akong ikukwento. Isa pong tele-evangelist ito. Ikukwento ko lang po. This is happened 2000, I believe November 2014. 2014. Medyo matagal na rin. Kung kilala niyo po si Miles Monroe. Si Miles Monroe po ay noong 2014, babae po sana sila, sakay ng kanilang jet, sakay ng kanilang airplane, nag-crash po yung, dahil sa climate po. Isa po itong sikat na pastor. Ang galing po nitong pastor na to. Baga po, pinakikinggan ko rin po yung mga mensahe niya. Pero nakakalungkot po kasi nung nabalitaan ko, hindi ko po kasi alam dati. Nung nabalitaan ko po na ang kinamatay pala ng siya, tsaka ng asawa niya, tsaka yung kasama niyang, bali 7 sila eh. 7 silang namatay. Nag-crash po yung jet. Malapit lang sa Bahamas. So doon po siya nakatira. Malapit lang po doon. Private jet niya po 'yon. Kaya po kung magkakaroon man po tayo ng jet dito sa church, okay lang din. Pero siyempre, mag-aaral na rin po ako mag-drive. Kasi para malaman ko yung mga safety, yung mga precautions, yung mga safety rules kung paano i-maintain, kung paano, kasi po nung nasa abroad po ako, yan po ang talagang minamaster namin about security and safety ng human being, yung mga kasama natin sa work. At the same time, napapag-aralan din yung mga bagay-bagay tungkol sa paano mo i-prevent yung safety, di ba? Kaya nangyari po, napagaling po ng piloto niya, nagtataka lang po ako, pero meron po mga bali-balita na sabotage siya. Pero hindi po totoo, parang nakikita ko po, ang nangyari po talaga, nagkaroon ng malfunction dahil sa climate. Tapos tumama po yung isang wing nung jet nila dun sa crane. Alam niyo po yung crane? Tumama po doon. Kaya po nag-explode po yung jet. So 7 po yung namatay doon. Wala pong natira doon. Pati po yung isang tele-evangelist na kasama niya. So siya na po nawala. Meron pong nag-message. So yun po. Kaya ko lang po nakwento yon kasi meron po talagang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po natin alam yan. At kailangan po talaga habang hindi po natin alam kung human error or gawa ng kaaway, di ba? Kaya po talaga kailangan natin mag-ingat. Kung talagang anak tayo ng Diyos, kailangan po natin pag-ingatan yung talagang, ano ba talaga? Doon tayo mabubuhay. Doon sa layunin ng Panginoon sa buhay natin. So, nagawa naman po niya yung layunin ng Panginoon sa buhay niya
naging successful siya dahil po niyang naligtas ng mga kaluluwa. Kumbaga kaya lang po, lumabas po meron po ako napanood na isang video na binibuild up niya yung asawa niya in the middle of his preaching. Tapos ang sabi ni Miles Monroe, sabi niya, mahal naman yung asawa ko na yan, talagang ganyan, talagang sobrang support niyan sa akin kasi kaya mahal naman ko yan. At meron po siyang, kaya po mag-ingat tayo sa lalabas sa bibig natin eh. Ang sabi po niya, pinapanalangin daw niyang mamatay na makakasama niyang mamatay yung asawa niya. So doon po sa binanggit niya na yon, nakikita ko may manifestation eh. Kaya sa halip na may mauna sa kanilang dalawa, sabay po silang namatay. So mag-iingat po talaga tayo sa bunganga natin, sa mga lalabas sa bunganga natin. Alam niyo po, kaya po ko nahinto doon sa number 5. Kasi isa rin po, lesson din po sa akin yan. Kaya in-encourage ko po kayo, mag-ingat po kayo sa mga lumalabas sa bibig. Ay, yung anak mo, ay, bobo ka. Ay, mahina ka. But iyan mo, gawin mo, i-turn mo to positive. Sabihin mo, ay, matalino ka. Kahit nakikita mo na Kasi mangyayari po talaga kung ano yung lumalabas sa bibig mo, mangyayari po. O kunwari, sabi ko, Brother Remas. Yan, si Brother Remas nanonood. Hello po. Brother Remas. Ayan na, parating na yung mo. Ready ka na. Parating na yung matindi mong pagpapala. O. Tapos sabi naman, Amen, I receive. O. Tinanggap niya. O. Nanggaling sa bibig niya. O, mangyayari yun. Amen? Hindi masiguro ngayon, sa mga darating na panahon, mangyayari. Kasi pag nanggaling talaga sa bibig mo, makapangyarihan po yan. Ang Panginoon po, binigyan tayo ng kapangyarihan. Sino naniniwala dito? Meron po tayo. Ikaw kapatid, maniwala ka, meron kang kapangyarihan. Binigay po ng Panginoon yan. Imagine mo, baguhin mo lahat ng mga lumalabas sa bibig mo. Lahat positibo. Pagising mo na umaga, umarap ka sa salamin, sabi mo, napakaganda lalaki mo talaga, pastor. Napakatalino mo talaga. Di ba? Napaka-cute mo talaga. Ayun. Di ba? Tingnan mo yun. Umarap ka sa salamin. Sabi mo sa sarili mo, mayaman ka. Tingnan mo sarili mo, mayaman ka, pinagpala ka, matalino ka, magiging dadami ang negosyo mo. Di ba? Mapupuno ang savings mo. Hindi ka na mangungutang, di ba? Ikaw na yung magpapautang nang walang interes. Okay? Harap ka sa salamin. Yan po. Paggising mo na umaga, umarap ka sa salamin, sabihin mo yung mga positibo mangyayari sa buhay mo, mangyayari yan. Alam niyo po, turo ng Bible yan, no? Turo ng Bible. Di ba? Yung mga parating galit, nagka-curse, yung parating galit, di ba? Sabi, uy, di ka naangat. Kasi ganyan ang ginagawa mo. Oh. Nagka-curse pa sila. Alam niyo, pag sinabihan mo yung Kristiyano, sinabihan mo na, uy, ikaw, hindi ka na, mahirapan ka na umangat. Kasi ganyan ang style mo eh. Sinabihan mo Kristiyano, sinabihan mo may takot sa Diyos, sinabihan mo lingkod ng Diyos. Kahit nakikita mo sitwasyon niya, ganyan. Magbabounce sa yun. Kaya mag-ingat po tayo sa mga sasabihin natin, lalo-lalo na sa kapwa natin. Kasi po, kung sinabihan mo, pastor, ay, ganyan na lang ang buhay ng mga pastor. Magbabounce sa yun. Yung buhay mo, magiging gano'n na lang. Kasi, lalo na kinalaban mo yung anak lingkod ng Diyos, kinalaban mo siya, sinabi mo, ganyan na lang buhay niyan. Kasi, wala namang alam gawin yan eh. Kundi, magganyan-ganyan eh. Babalik sa yun. Nakakatakot po kaya. Kailangan maunawaan po natin. Amen? Pinag-usapan natin, peacemaker. Okay, tuloy tayo. Okay, natuto po tayo. Yung po kailangan talaga i-confess po natin yung mga positibo. Kunwari yung asawa mo, pati mo sabihin, ay, napakaganda naman ng asawa ko. Napakabait ng mga asawa ko. Magiging mabait siya. Lalo pang gaganda yan. Amen? Di ba? Talagang hindi masyadong maganda yung asawa mo, okay lang din.
Paganda ng paganda. Okay? Kailangan ano mo, ay, napaka-sexy naman. Matama, di ba? Matama yung asawa mo. Ay, napaka-sexy naman, di ba? Ay, yung asawa mo hindi masyadong ma-hospitality sa'yo. Hindi ka pa nagsisilbihan masyado. Kahit sabihin mo sigurong ay, naman yan, napakabait naman. Pagtitimpla ko ng kape niyan, pagluluto ko ng masarap niyan. Amen? Di ba? Tignan mo, gagawin ng asawa mo yun. Di ba? Yung kapatid ko na to, aasenso to, yayaman to. Tingnan mo lang, magaling kaya yan. Sigurado, kasabay ka pa ron, kasabay ka. Kasi, biro mo, sabi dito, di ba yung sinabi ko kanina, sabi ko, must have peace with others, di ba? Tapos, must know who you are in Christ, di ba? Pag nagko-confess ka ng mabuti sa kapwa mo, ay, damay ka rin doon. Di ba? Kunwari, sabi mo, ito, di ba? Kunwari, ikaw, yung kabuhayan mo, yung pinasas mo, medyo hirap pa. Ngayon, sinasabi mo doon sa kabisnes partner mo, doon sa kakompetensya mo, pagpapalain yan. Kasi, pagpapalain yan. Kasi, ganun, marunong siya Hindi natin sasabihin na, kaya naman yumaman yan kasi ganito. Huwag ka na magsalita ng ganun. Baguhin mo na. Ganito gawin mo. Kaya yumaman yan kasi binless ng Panginoon yan. So, pagka, magbabounce sa yun, babalik sa yun. Kung gumagawa man siya ng masama, kaya sa pinapadama siya ng diablo, nagkakaroon siya ng mga property, mga magandang sasakyan, mga lumalaking business niya. Kasi, may ginagawa siyang kabaliktaran nun. Yun nga, yung naunawa mo. Magbabounce sa'yo yun, sa'yo mapupunta yun. Kasi ang isip mo malinis. Doon ka masubukan ng Panginoon. Kung, kaya nitong talagang itong taong to, nagsasalita to ng hindi against dun sa anak ko o sa kap. Malay mo ba kung yun mas believer, di ba? Hindi natin alam. Baka dati ganun siya pero nagbago na pala siya, di ba? So kailangan po positibo 'yun ang gagawin. Maaari kung ayaw mo lang din magsalita, huwag ka na magsalita. Tahimik ka na lang. Amen? So, tingnan natin yung 7 ways to make peace. Ito, matindi to. 7 ways to make peace. Okay. Number 1, soft answer, turn away wrath. Okay, Proverbs 15:1 po yan. Okay? Proverbs 15:1. Tingnan natin Nakaba po itong mensahe na to Okay, tingnan natin Sabayin niyo ako Proverbs. Soft answer turns away wrath. Proverbs. Okay, 15:1. Okay, ang sabi po dito, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Okay. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot. Okay, di ba? Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang lalim, no? Kaya wag na tayo magbibitaw ng mga mabibigat na salita sa kapwa natin o sa sarili natin o sa kapwa natin o sa mahal natin sa buhay. Kailangan po tanggalin natin yung puot. Di ba? Kung lagi kang inaapi ng kapwa mo, hayaan mo siya. Hayaan mo na lang siya. Si Lord bahala dyan. Di ba? Pero mo, mandadamay pa. Ngunit ang mabigat na salita ay umihila ng galit. Di ba? Ito yung mga mapanggatong. Sa halip na hindi mag-aaway, pag-aawain mo. Di ba? Soft answer turns away wrath. Yan yung mga tao na mapanggatong. Biro mo yan? Sa halip na hindi mag-aaway, pag-aawain mo sa Facebook, o kaya sasabihin mo. Di ba yung mga nakikipag-away, naghahanap ng kakampiyan?
Tapos ikaw naman, papanig ka sa kanya. O, magtitindi yung galit noon. Tapos ano mangyayari? O, magiging madugo ang labanan. Ganun ang mangyayari diyan. Hanggang sa masira na yung masira na talaga sa linya. Mawala na sa linya yung pagsasama, yung relasyon. Amen? Diba? Ngunit ang mabigat na salita, yung mihina ng galit. Nagalit na, nagsalita sa iyo, ay, ganito kasi, ganito. Ay, demanda mo. Ay, ganito kayo mo. Gagatungan pa. O. Sa halip na itigil mo na yung chismis, itigil mo na yung ay, ganito na lang gawin natin. Ipasa Diyos mo na lang yan. Meron pong namihingi ng counsel sa akin. Sabi, Pastor, ano ba magandang gawin? Kasi, sabi niya sa akin, person to person to. Sabi niya, ano ba magandang gawin? Kasi, naano niya kami sa ganito. Ginulangan niya kami sa pera. Tapos, pinangakuan niya kami. Ngayon, wala na siyang may bayad. Pinagtataguan na kami. Ayaw magpakita sa amin. Pinabarangay na namin. Ngayon, ididemanda na namin. Sabi niya. Ngayon, alam niyo po ang sinabi ko sa kanya? Sabi ko, magkano po ba yung na-permission niya sa inyo? Pastor, may rin eh. Kulang-kulang din ng 200,000 eh. Ngayon, sabi ko, alam niyo po, pera lang po yan. Hindi naman po natin dadalhin sa langit yan. Pero kung habang panahon niyo pong daladala, yung bigat na yan, habang panahon, araw-araw, daladala mo yan, yung galit na yan, araw-araw, hindi po kayang bayaran ng pera yung kapayapaan ng tao. Kaya mas maganda po, kung wala na po talaga kayong magawa, kahit po hindi nyo na-demanda, kasi, kaya kung hindi nyo pa napafinals talaga, kausapin nyo ng mabuti. Kausapin nyo na ganito. Sabi, Pastor, hindi po nakikipag-usap, nagtatago eh. Saan mo ba nakatira? Dito lang po, sa gabi dito. Imposible naman po hindi kayo makapagharap niyan. Magkikita pa rin kayo niyan. Ngayon po, sa maayos na pamamaraan na lang. Ngayon, kung talagang ayaw, pasa-Diyos nyo na lang po. Kesa demanda nyo, pagagastos pa kayo. Sasakit pa yung ulo nyo. Baka yung abogado nyo, awayin nyo rin. Kasi, hindi niya magawa ng paraan. Diba? Ang Diyos po ang gaganti sa mga taong nagkakasala. Ganun lang po ang ginawa ko. Ayun, sabi niya, tapos sige po, Pastor. Pero, ganun pa man, talagang ang tao, hindi mo rin masisisi. Gumawa pa rin siya ng ambang na magano siya, di ba? Pero hindi ko na po yan, ganun lang po masasabi ko. Kung yan po nagpapabigat, nagpapahirap sa sitwasyon nyo, ganito na lang gawin nyo. Sabihin nyo, Lord, ikaw na yung bahala kasi ikaw naman nakakaalam. Ibabalik naman ni Lord yan. Yung ninakaw ng kaaway, ibabalik ni Lord yan. 30, 60, 100 folds. 30 to 60 to 100 folds. Alam nyo po, si Lord alam niya yung nangyayari sa buhay natin. Si Lord alam niya yung sitwasyon mo. Si Lord nakikita niya. Alam nyo po, di ba sa Bible sabi, even the counts of your hair in your head knows God. Alam po ng Panginoon. Kaya kung ano po nangyayari sa buhay ng bawat isa, manalig lang po tayo sa Panginoon. Alam po niya yan. Kaya napakaganda po nakikinig ng salita ng Diyos. Maintindihan mo na kailangan mong magpakababa. Wala nang mananalo. Ang mananalo lang naman talaga si Lord. Si Lord, sa Kanya ang huli. Diba? He's the Alpha and Omega. Diba? Siya ang huli at ang wakas. Kaya lahat, pupunta lang talaga kay Lord. Kaya paubayan na lang po natin sa Panginoon lahat po na nangyayari sa buhay natin. Amen? Kung hindi kaya ng isip mo, na-stress ka, mas maganda wala kang stress. Yung may kapayapaan ka, yan, hindi kayang bayaran ng pera yan. Amen? Amen po. So, kung naniniwala ka doon, say amen. Sige. Okay? Number 2, put a watch on your mouth. Yan. Dito lang natin yung sinabi natin kanina. Kailangan natin talagang pangbantayan
yung mga lumalabas sa bibig natin. Amen? Okay, may verse dyan. Psalms 14:13. Tingnan natin. Psalms. Sabayan niyo po ako, ha? Ayan, naghahanap din kayo. Psalms 14:13. Para po sabay-sabay talaga tayong, amen, makaranas ng blessing, pagpapala. Amen? Kailangan po talaga pinangahawakan natin yung mga salita ng Diyos. Araw at gabi. Amen? Para nas lalo tayong, Okay pa. Psalms 14:13. Parang mali yata itong ano ito. Wala atang 13 sa 14, ano? Hallelujah. Sige po, sandali lang pa. Put a watch on your mouth. Okay. May verse po dyan. Hallelujah. Okay? Kung nagde-take notes po kayo, sige, kahit hindi nyo muna yung Psalms 14:13. Kasi, i-revise po natin yan. Okay? Ano sabi po dito? Sa Ecclesiastes 10:12, tingnan po natin. Ecclesiastes 10:12. Sabi dito, words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips. Diba? Yung mga fool, yan, kinukonsume din nila sa sarili nilang bibig, yung mga bagay na ng mga sinasabi nila. Yan po. Kailangan, words from the mouth of the wise are gracious. Kailangan po gracious talaga. Amen? Yung talagang nanggagaling sa bibig natin. Amen? So, yun po. At meron pa po sa 1 Peter 3:10. Sabi ito, whosoever who loves life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Okay po? So, napaka-importante po talaga yung mga lumalabas sa bibig natin. Kailangan malinis po. Sa James 1:26, sabi dito, James 1:26, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein in their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Kailangan po talaga maingat po tayo sa mga salita ng Diyos. Amen? Kaya magiging walang kabuluhan yan pagka ikaw ay talagang hindi nagmamanifest yan sa buhay mo. So, kailangan maintindihan po natin. Amen? Dito po sa Psalm 17:3, tingnan natin. Sabi dito, though the probe my heart, though you examine me at night and test me, you will find that I have planned no evil. My mouth has not transgressed. Amen. So, kailangan po talaga ang bunganga natin ay na-examine yan. Paano ma-examine yan? Malalaman mo na yan sa sarili mo. Kasi, alam mo naman yung negatibo eh. Yun ang sikreto doon. Yung mga negatibong sinasabi, tanggalin mo yan. Sigurado, maganda lahat ang lalabas sa bunganga mo. Puro positibo. Pag may nakita ka, kahit mali, nakita mo, i-turn mo to positive. Mag-shift ka agad sa positive parate para lahat ng mga bagay-bagay sa mundo maging positibo sa buhay natin. Amen? So, yun po. Sabi sa number 3, when there is no tail bearer, the stripe ends. Yun po, yung tail bearer, yun po yung mga mapanggatong. Di ba? Tingnan natin. Di ba? Kung may nagchismis sa'yo, chismis lang naman yan. Huwag kagad maniniwala. Stop mo na agad doon. Pag-usapan na lang natin si Lord. Di ba? Sigurado, maganda pa yung kalalabasan. Di ba? Hindi porque kaibigan mo i-convert mo ka sa mga kalokohan niya.
Kailangan i-comfort mo siya ayon sa gustong paggawa ng Panginoon sa buhay niya. Hindi yung ayon doon sa gusto niya mangyari. Diba? Papanigan mo siya, masama naman. Hindi talaga totoo yung ano mo. Hindi totoo yung pag-comfort mo. Amen? So, tingnan natin, may verse dyan eh. Proverbs 26. Proverbs 26:20. Okay, natututo pa? Kung natututo ka, say amen. You are here. Hallelujah. Okay, nasabi ko, Proverbs 26:20. Ayan. Okay, basahin natin ha. Where no wood is, there is fire going out. So where there is no talebearer, the strife cease. Okay, tingnan natin sa Tagalog. Sapagkat sa kakulangan ng ganito, gatong ay namamatay ang apoy. At kung saan walang mapagatid, dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. Di ba? Kung walang mga gatongero, kaya yung mga gatongero na yan, yan ang mga pasimuno din eh. Di ba? Yung mga gatongero. Alam mo nang mali, gagatungan mo pa. Di ba? So, kailangan maging ano tayo. Kailangan itigil na natin yung pagkalat ng apoy. Di ba? Gagayon mo, dadagdagan mo pa ng panggatong. Lalong mag-aapoy yan. Kaya, minsan, nadamay ka pa. Di ba? Kung natututo ka doon, say amen. Kung ayaw mo madamay, panalangin nyo sa Panginoon. Pag sabihin nyo, turuan mo siya ng mabuti, wag mong ikonsente yung mali. Di ba? Di mo naman alam yung sitwasyon eh. Malay mo, yung kwento sa'yo, mali. Di ba? Malay mo, yung kinukwento niya sa'yo, hindi naman pala totoo. Kahit matagal mo ng kaibigan yan. Di ba? Kukwento sa'yo, ganito, ganyan, kasi ginanyan ako eh. Tapos umiyak-iyak pa. May paiyak-iyak pa. Naghahanap ng kakampi. So, ang gagawin mo, kakampi mo siya. Di ba? Pero mas makakampi niya si Lord. Para hindi na kumalat, wag mo nang gatungan. Amen? Wag mo nang gatungan. Para hindi na mag-apoy yung hindi na kumalat yung apoy. Kaya nagiging disaster ang buhay. Yung mali, tinotolerate. Di ba? I-tolerate mo yung tama. Ay, yung tama. I-tolerate mo yung, wag mo i-tolerate yung mali. Di ba? Yung tama, ang tawag doon? Yun nga, i-tolerate mo yung tama. Kasi yung tama, maganda kalalabasan yan. Kasi kung gagatungan mo parating yung tao, hindi mo naman alam yung sitwasyon, malay mo, siya pala may mali, gatong ka ng gatong, o nadamay ka pa, nananahimik ka, nadamay ka pa. So, pag-aralan po nating mabuti. Amen? Kahit po matagal mo ng kaibigan yan, o kamag-anak mo yung kadugo mo yan, kung mali po, dapat po, hindi po talaga, protektahan po natin ang bawat isa. Kung protektahan mo yung siya, kung protektahan mo rin yung sarili mo, at siyempre, sa harap ng Panginoon, makikita naman kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, at kung sino talaga yung nagsasabi ng mali. Amen? So, yun po. Number 4, love your enemies, bless those who curse you. Sabi niya, Pastor, ang hirap niya na. Mga kaaway ko, mamahalin ko pa. Sino yung sumusumpa sa akin, mamahalin ko pa. Yan po ang prinsipyo ng Bible, wala pa tayong magagawa ron. Prinsipyo po ni Lord yan. Kung gusto mong iangat ka, magpakababa ka. Ganun po. Hindi po mataas ka, lalo kang aangat, wala pong ganun. Magpakababa ka muna, iangat ka ng Panginoon. Tanggalin mo na yung taas ng ihi. Di ba? Tanggalin mo na yan. Walang mangyayari yan sa hindi lalong gagandang direksyon ng buhay mo pagka ikaw masyado kang
Minsan yung pang walang pera, yung pang mayabang, di ba? Kung sino yung pang wala, siya pa yung mapagmataas. Kasi yun lang pong meron sila eh. Pero kung meron po silang salita ng Diyos, ay naniniwala ako, magiging patas po yan. Magiging mas mapakumbaba po yan. Diba? Amen? So, love your enemies, bless those who curse you. But I say to you, love that, dito, sa Matthew 5:44, sabi po, but I say to you, love that is unselfishly seek the best or higher good for your enemies and pray for those who persecute you. Pag parami nagpo-persecute sa'yo, pag-pray mo lalo sila. Paubaya mo kay Lord. Kunwari, merong nag-ano sa'yo, dinadaw ka na isang tao. Pag-pray mo na lang siya. Di yung gagawa ka rin ng masama. Yung masama, daragdagan mo pa ng masama. Kaya lalong nagkakawindang-windang yung buhay ng tao eh. Kasi yung masama, dinaragdagan pa na, pinapatungan pa ng, tinatapatan pa ng masama. Diba? Sasabihin, ilan ba yung ano, kung sabi yung isa, may narinig ako, kung demonyo siya, na makaisa, 10 demonyo ako. Diba, anong prinsipyo yun? Diba? Parang hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon yun. Dapat, suklian mo ng kabutihan, hindi yung suklian mo ng 10 demonyo. Oh. Bakit? Mananalo ka ba? Yayaman ka ba dyan? Kakapera ka ba dyan? Gaganda ba yung buhay mo dyan? Pag sinuklian mo ng mas lalong kasamaan, di ba? Kaya minsan, hindi ko alam kung dapat talaga lagi tayo nagbababad sa salita ng Diyos para alam po natin yung talagang totoo at tamang gawin. Diba sabi ng Bible, suklihan mo ng kabutihan, yung gumawa ng masama sa'yo, yung nagsusumpa sa'yo. Kasi pag sinusumpa ka ng tao, ngayon ikaw gumagawa ka pa ng kabutihan sa kanya, ang magandang karma nun, ikaw, sa kayo mapupunta. Yung sinasabi niya, babalik sa kanya yun. Amen? Yung mga negatibong sinasabi niya sa'yo, babalik sa kanya yun. Hindi man siguro ngayon, baka darating ang panahon, babalik sa kanya yun. Kasi, hindi ka naman niya dapat sabihan nun eh. Kasi nilikha ka ng Panginoon ayon sa layunin niya. Amen? So, doon na tayo sa sa number 5. Do good to them who hate you. Diba? Sinasabi dito, gumawa ka pa ng mabuti. Yung mga nag-hate sa'yo, gawa pa ng mabuti. Sige, kayang-kaya na po natin yan. Amen? So, number 6. Go to the person who was something against you. Pupuntahan mo yung tao na, diba, nangyayari, normally, umiiwas tayo, nilalayuan natin. Pero dito, sabi niya, go to the person who was something against you. Kaya po yan sa Matthew 5:23-24. Tingnan natin para medyo maano natin. Matthew 5. Matthew 5. 23-24. Sabi dito, kaya kung inaambing mo ang iyong hain sa dambana at doon maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayoy, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Babalik ka pa, tapos makipagsundo ka sa kaaway mo. Okay? Sa 24. Diba sabi niya, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayoy ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Okay? So, kailangan talaga natin nagkakaroon ng reconciliation. Kailangan po talaga magkakasundo po ang bawat isa. At yun po, maging
Sabi nga leave the thy gift before the altar and go thy way. Sabi nga, go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer the gift. Kaya mas maganda po talaga yung nagkakaroon ng reconciliation sa bawat isa. Amen? So, number 7, go to the person and be reconciled. Yan po, inulit lang po. Kailangan po natin, we need to win back. Kailangan po ma-win natin uli yung tiwala ng kapwa natin. Kailangan po, maayos po kaagad yan. Hindi na po pinagtatagal yan. Kailangan po natin na magkaroon ng reconciliation sa bawat isa. Amen? To go to the person and be reconciled. Amen? Para hindi na po tumagal, lumala, maging hanggang sa yung iba, kinamamatay na eh. Hindi pa sila nagkakaroon ng hindi pa sila nagkakaayos. Amen? Minsan, doon kung kailan patay na, doon sila nagkita-kita. Diba? Kaya, ang dami pong prinsipyo ng isang word lang po yan, peacemaker. Pero, may question dyan, yung conclusion na question natin dyan How you determine yourself as a peacemaker? Diba? Tapos yung number 2, share a time recently when you have applied one of these ways to be peacemaker. Is there someone you need to be at peace with? Diba? Kung meron ka mang yung tao na gusto mo siyang gusto mo magkaroon ka ng kapayapaan sa kanya, kailangan wag mo nang patagalin. Gumawa ka na ng paraan para magkaayos kayo. Pero kung iniisip mo, pag nagkaayos kayo, medyo mahirap kasi baka mas lalo pang kasi iba na yung usapan pag nagkaharap kayo. Ipanalangin mo muna na mabigyan ka ng wisdom ni Lord para maharap yon, mga bagay na yon. Huwag niyo kagad-kagad isasaalang-alang yung buhay niyo sa isang sitwasyon na hindi naman dapat muna. Ang gagawin niyo po, hingi po tayo ng karunungan sa Panginoon na para ma-win natin yung bawat isa. Yun yung pinaka doon. Kailangan talaga ma-win back natin yung mga nawala. Yung magandang relasyon, yung magandang pagsasama, yung pakikitungo, kailangan po maibalik natin yun. Amen? Kung may natutunan po kayo about Beatitudes and Peacemaker, kailangan po natin talagang yun, salang-alang sa ating buhay na our God is the best God and He is the number 1 peacemaker. Amen? Diba, isang naranasan ko na nagkaayos ang isang gulo nung pinagitna ako si Lord sa kanila. So, kailangan po dalhin natin ang Panginoon. Isama natin ang Panginoon sa mga bagay na yan. Amen? Para nang sa ganon, magkaroon po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Sa bawat pamilya, sa bawat relasyon, sa bawat anak, sa kamag-anak, sa kapitbahay. Meron ngang mga di ba? Yung iba tumitira sa sa malayo, sa Biasnan, sa probinsya. Dahil nga sawang-sawa na siya sa bunganga ng kapitbahay niya. Sawang-sawa na siya sa chismis ng kapitbahay niya. Ang ginawa niya, tumira siya sa malayong malayo. Di ba? Ang ginagawa nila, para makaiwas, tinataasan yung bakod. Tinataasan yung bakuran ng bahay. Kahit po mataas yung bakod mo, okay lang. O dahil lumabas ka, tapos pakipagkapwa-tao ka. Kaya alam po kasi kasi wala pong pakikipagkapwa-tao. Kailangan po i-treat po natin yung kapwa natin bilang mahal natin. Kabaro natin, yan. Kahit hindi mo siya ka-level,
iba yung pamumuhay nila, i-treat mo sila ng nararapat. Para naman sa ganon, hindi ka nila, yan o. Pero kung ayaw mo ng connection sa kanila, gawin mo, ipanalangin mo sila. Pakita mo sa kanila na ikaw, gusto mo silang madala sa Panginoon. Amen? Tapos siyempre, meron ka naman mga rules sa bahay mo na hindi naman sila pwedeng basta-basta na lang. Diba? Na panghimasukan yung pamamahay mo. Ayaw mo na-expose. Minsan, ano nangyayari? Diba, alam mo yan, nakatira po ako sa Camellia, sa may Pampanga. Diyan po kami nakatira sa Camellia, sa subdivision. Hindi naman po mayamang subdivision. Pero nagtataka ko yung mga tao kanya-kanya, hindi talaga madalang lang yung talaga nakikipagkwentuhan, kasi ayaw po nila talagang ng chismis. Kaya sabi nila kung ayaw mo ng chismis, pumunta ka sa subdivision. Mali po 'yun. Tahimik lang po yung mga tao sa subdivision, pero matismis din po. Kasi naranasan ko po yan. Okay? Kahit saan po meron yan. Yan po ang tinuturo natin. Kahit saan po meron yan. Kaya ganito po, paano natin malalabanan yan? I-chismis mo si Lord. Sigurado, mawawala yung mga chismis-chismis dyan. Basahan mo sila ng verse na masama yung nagchichismis. Pakita mo sa kanila yung verse na pakita mo sa kanila na na ikaw ka, yung mahal mo sila kay Lord. Sigurado magkakaroon po ng kapayapaan ang bawat isa. Salamat po. At tapos na po ang Sunday service natin. Salamat po sa pakikinig. I-share nyo po ito. Yan, sa Family Simon, mga taga-suporta natin dyan. Hello po sa inyo lahat. Magpalain po kayo ng Diyos. At nagkakaroon po kayo ng time. Amen. Kahit po konti lang viewers natin, naniniwala ako na gigisingin din sila ng Panginoon. Magiging attentive at magiging consistent din sila. Yung mga hindi po nakakasunod. Pero yung pong iba kasi nangyayari, sumusunod po sila after po ng video. Nire-replay po nila. At syempre po, after po ng service na to, inilalayin po namin to sa YouTube channel. Sa channel ko po, sa Pastor MC. Ako nga po pala si Pastor MC. Pinaikli ko lang po yun. At yung first and last name. So, kaya po, yun po ang nasa YouTube channel ko. Suportahan po natin. Subscribe nyo po. I-like and click the bell button, siyempre, para ma-notify kayo sa mga updated na uploads. Amen? Pero meron po kami mga comedy rin doon. Pasimple-simple lang. Meron yung po kung last na video ko na kasama ko si Pastora. Kagabi lang po yun. So, yun po. Pag po ang gawin niyo po ganito. Pagka po nag-subscribe kayo doon sa channel ko, sa Pastor MC Gabriel, mag-comment po kayo. Tapos pag nag-comment kayo, kung meron kayo, siyempre meron din kayo YouTube channel, susuportahan po natin yan. Amen? So, comment po kayo para malalaman ko. Tapos, subscribe ko rin po kayo. At i-click ko rin po yung channel nyo. Okay po? At sabay-sabay po tayong lumago sa buhay sa Panginoon. At naniniwala ako, itong after nung pandemic na to, ito po yung simula. Yung talagang sinasabi natin, Beatitude. Ito pong series natin in this month. Yan, Beatitude na yan, mangyayari po sa buhay natin. Kasi po talagang blessed na blessed po tayo lahat talaga. Ang Panginoon, yan po ang nais niya, layunin niya sa atin. Tayo yung mabless. Kaya wag po tayong papayag na napapag-iwanan po tayo. Yan po yung ginagawa natin, pagsuporta, pakikinig ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa nire-represent natin, Love Fellowship Church, sa ating simbahan. Yan po ang stepping stone natin para sa katagumpayan. Amen? Pastor MC po, in the house. God bless po sa inyo lahat. Abangan niyo po yung second service mamaya. Hindi ko po alam kung anong oras, pero mapopost naman po yan. Pag po nag-live po kami, after the live, pinopost na namin sa YouTube channel namin. Meron pong YouTube channel si Pastor. Palagi ko pinalitan niya ng LFCI
yung pangalan niya ron. Pero yung sa akin po, Pastor MC Gabriel. Ngayon po, siyempre, meron po mga nagtatanong, paano po ba nakakapagbigay ng love offering kahit na pandemic? Kasi po, wag po natin pigilin. Yan. It's time to have offering to the Lord. Amen? Love offering, tithes, pledge. Yan po. Kailangan po, tuloy-tuloy po yan para po hindi mapigil yung pagpapala natin. Hindi po para sa amin yan, para po sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito po yung talagang church na para may bahagi po yung salita, para mas lalo pa tayong lumago sa ating finances. Kaya po napipigil. Tama po yung turo ni Pastora kahapon. Tama po yun. Kaya para hindi mapigil yung pagpapala natin, gawa po tayo ng paraan. Wag po tayong ipunin po natin kung ano. Tapos, yun po. Tinatanong nila kung paano po nakakapagbigay sa church. Pwede po yung dumaan dito or ipangalan nyo po. Yan po. Ipangalan nyo po sa pastora. Kaya sa akin, pwede rin. Alam nyo na may pangalan ko. Pwede sa ano. Tapos siyempre, sabihin nyo na kayo yung nagpadala nun. Tapos po, ililista po natin yan. Ilalagay po natin sa record natin. Amen? So, kaya daan po kayo dito. Kahit ano lang, kahit hindi po pera, basta makapag-donate po tayo. At para po yung pagpapala nyo, tuloy-tuloy, talagang si Lord, makikita niya yan eh. Makikita niya po yung talagang effort, pagka-generous natin sa gawain ng Panginoon. Amen? So, ayun po. At mga ibang churches po, lahat po ng maalis karamihan ng mga church, tinuturo po yung pagbibigay sa church. At lalo-lalo na sa pagtulong mo rin sa kapwa mo. Siyempre, hindi po mawawala yun. Hindi po issue dito yung, ay, pandemic ngayon, ay, virus ngayon, ay, COVID-19 ngayon, hindi mo na ako magbibigay. Hindi po. Diyan mo masusubukan na yung talagang blessing ng Panginoon dadaloy sa iyong pamumuhay. Pag ikaw, kahit walang season to season, walang season na lang yan, ganito, kailangan, pandemic ngayon, virus ngayon, prinsipyo po ng mga unbeliever yon. Kung ikaw ay may bukas na palad, gawa ka ng paraan para makatulong ka sa church. Tayo po ay magbigay sa Panginoon. Amen? So, thank you po. At Pastor MC, ang inyong lingkod, wala pong sawang ipanalangin kayo. Kung meron po kayong mga gustong ipanalangin, i-post nyo po, i-comment nyo dyan. Ipag-pray ko po kayo. Kung meron po kayong gustong talagang ipag-pray ng personal, pwede nyo po akong i-message sa messenger ko. Yan, Pastor MC Gabriel. Yan po ang Facebook ko. Yan po. I-message nyo po ako, personal, kung personal po yan. At tayo lang po ang pagpipray ko po kayo. At lagi ko po kayong pinapanalangin. At alam ko po, yan, meron po kaming corporate prayer every night. Yan, 6 p.m. po. Pwede po kayong sumabay dyan. Pag-pray po natin yung nangyayari sa lipunan natin. Pag-pray po natin yung pamilya natin. Lahat po, pinagpe-pray po namin. Kaya po, comment lang kayo. Lalo na, pag-comment kayo dun sa YouTube channel o kaya dito sa Facebook. At supportan po natin ang gawain ng Panginoon. Salamat po. God bless po. Mabuhay po tayo lahat.